Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli pong nagbabalik na naman para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo pa inyong likod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay ang mga reaksyon po doon po sa tinatawag ni Kiko Barsaga na Crocodile Farm. Mga kabayan, meron pong mga dismayado at meron naman daw pong tanggap ang desisyon ng Korte Suprema sa pagbasura po ng kanilang motion sa impeachment ng ating Vice President. Painggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang sinasabi pong tanggap at ang mga dismayado. Umpisahan na po natin. Irerespeto naman ng mga kongresista ang desisyon ng Korte Suprema sa VP Sara impeachment. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sabi ng House Prosecution Panel? Jiggy, tanggap naman daw ng House Prosecution Panel itong desisyon ng Korte Suprema at iginagalang daw nila ito. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, kailangang sundin ang desisyon ng Korte Suprema bilang final arbiter. Pakinggan natin itong pahayag ni Congresswoman Luistro. It only means that the first impeachment complaint is indeed dead already. It's quite frustrating, no? Just like what I hear from the rest of the 215. But nonetheless, we have to follow the decision of the Supreme Court. Ayon naman kay Manila Representative Joel Chua ay makikipagtulungan siya sa iba pang miyembro ng Justice Committee para nga ayusin itong impeachment rules alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Sinigundahan naman ito ni Bukidnon Representative Keith Flores. Dapat daw maingat na maisulat at mailatag ang impeachment rules. Ayon naman kay ML Party List Representative Leila De Lima, technicality lang ang desisyon ng SC. Magagamit pa rin daw yung naunang ang impeachment complaint sa susunod na filing. Hindi rin daw ibig sabihin na vindicated o absuelto na si VP Sara sa isyong mga kinaharap niya. Jiggy. Yung iba mga complainant, anong hirit nila dito sa desisyon ng Korte Suprema? Jiggy, nanindigan itong Makabayan Block na isa do sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nananatiling ang valid itong grounds na inihain nila. Dapat daw papanagutin itong si VP Sara sa anilay paglustay sa confidential funds. At maghahain din sila nga ng panibagong impeachment complaint laban sa bise oras na maglapse o matapos itong one-year bar rule sa February 6. Ayon naman kay Bicol Saro Party List Representative at Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon, nakahanda na ang Kamara na tanggapin at aksyonan ang mga panibagong impeachment complaint laban sa bise. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo. Yan mga tambay, expected naman po natin yan. Confidential fund pa rin po ang kanila pong muli na iyahain daw po pagkatapos daw po ng February. Ito pong darating na February ay maghahain na po sila dahil tapos na po ang isang taon, mga kababayan. Ganyan po katindi. Nakita nyo po? At yan naman po talaga yung gagawin nila. Gagawin po talaga ng crocodile farm yan, umano. Dahil po, pag nakabalik po ang Duterte, delikado po sila mga kabayan. Lalong-lalo po itong si De Lima. Sa tingin po ba ni De Lima, absuelto na siya sa mga kaso niya sa pulburon? Mga kababayan, sa tingin nyo, naabsuelto lang po yan umano. Dahil ang Pangulo ay may issue rin ng pulburon. Hindi po ba? De Lima. At ito pong sinasabing sila Terry Ridon, may issue rin po yan ng korupsyon umano, ang kanilang party list. Hindi po ba? At lalong-lalo po ang Makabayan Black. Makabayan. Ang Makabayan Black, nakita naman po natin, isang damukal na problema ang binibigay umano. Mahigit 50 years na problema po sa ating bansa ang dinulot po ng grupo at sinusuportahan yan umano. Hindi po ba? At alam din naman po natin itong si Jinky Luistro. Si Jinky Luistro ay alam naman po natin na yan po mga kababayan ay nag-iintay lang po mga kababayan na susunod na impeachment nila umano. At ganun din po si Joel Chua. At napakarami pang iba dyan. Hindi po ba? Siyempre, banatan mo ba at batikusin ng Korte Suprema? Ano yun?
Ibang klase kayo. Bakit? Saan ka ba naman nakakita? Confidential fund. Sini-single out mo ang sa Vice President na 125 million. Samantalang yung mga confidential fund ninyo at lahat ng mga ahensya halos ng gobyerno ay meron. Lalong-lalo ang Commander-in-Chief na hindi bababa sa 4.5 billion ang kanyang confidential fund. Wala kayong yaw-yaw. Walang investigasyon. Mas malaki pa naging confidential fund ng DOJ noong panahon ni Rimulya. Hindi bababa sa 1.5 billion, mga kabayan. At ganun din po ang mga confidential fund ng DILG, PNP, AFP. Wala kayong yaw-yaw. Tanging sa Vice President. Kaya halatado po ang mga hindot na ito. At expected naman po natin yan na yayaw-yaw po yan. Meron po sinasabing hindi dismayado pero napakarami po sa kanila ang dismayado. Bakit po? Hindi po kasi nila magugustuhan dahil alam naman po nila sa mga sarili nila, mga kababayan, na ang susunod na Pangulo ng Pilipinas ay ang Vice President. Pag hindi po nila napabagsak, kaya nga po lahat ginagawa nila. Pati po itong asong gala na tinatawag pong napakabahong politiko na Skulls. Skulls po yata yun. Yung napakabaho na politiko na tinatawag din pong pambansang asong ulol. Hindi po ba? Ay gusto po niyang gawin yung ginawa nila kay Binay, kay Vice President. Hindi po tanga at bobo ang Vice President para magawa po nila yan dahil hindi po korap ang Vice Presidente, mga kababayan. At syempre po umaasa po tayo mga kababayan na mananaig po ang kabutihan sa ating bansa, hindi po ang kasamaan ng mga crocodile farm umano na nagpahirap at nagpasakit sa ating bansa dahil po sa ginawa nilang grabe, systematic, syndicate na korupsyon na mahigit 3 taon umano. Kailangan po mapanagutan po nila yan. Kaya nga po tayo nag-iintay at tayo po'y naiinip na makabalik na po ang Duterte. Dahil nga po ang ibinigay po sa atin ng pinagkatiwalaan po natin na nabudol po tayo sa dami po ng pinangako, mga kabayan. Pero ang ibinigay lang po sa atin ay puro pamumulitika at korupsyon ng ubod ng galing na may issue na gumagamit ng pulburon at coke ayon sa kanyang kapatid na senadora, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay. Thank you po sa gusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At ganun din po mga kabayan sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershio ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, kay Gay at Shena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po. Ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, dire-diretso lang po tayo ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. At tiis-tiis lang po tayo. Konting tiis lang po. At hindi naman po sila panghabang buhay dyan po sa kanilang mga posisyon. Meron din pong pagsusulit at judgment sa kanila. Thank you po mga kababayan. Paalam. Bye-bye.